For this recipe, gagamit tayo ng 80-20 ratio na giniling na baka. And then ilagay na po natin yung ating panko breadcrumbs. Isunod na natin yung ating itlog, Worcestershire sauce, gatas, salt, garlic powder, at onion powder. Maglagay din po tayo ng black pepper. I-mix na po natin para mag-incorporate po ang lahat na ingredients na ating inilagay. Sa paghalo po ng ating beef patty, huwag nyo pong lamasin yung laman para hindi po lumabas yung juices. So here you go guys, after natin na mahalo ng maganda yung ating mga ingredients, ito na po yung ating beef patty. Ang gagawin po natin dito, ito po yung ating i-rest, ilagay po natin sa refrigerator para hindi po mag-growth ang bakterya. At the same time, pag na-chill po siya, magiging madali po yung pag-form natin o pag-flatten natin sa kanya bago natin siya lutuin. So after po natin na ma-chill yung ating patties, ito na po siya. So ipo-portion natin ito. So depende po yan sa inyo kung gaano po kalalaki yung inyong burger patties. Sa akin, it will take siguro nasa 180 to 220 grams yung laki nito. So hindi ko lang po sure, but mostly hanggang 250 grams po siguro yung bigat nito. So sa mga nagtatanong sa recipe nito, ilalagay ko po sa description box ang lahat po ng ingredients. Pati na rin po kung gusto nyo matuto kung paano gumawa ng burger buns. Mayroon na rin po kong ginawang video para dito. Para kompleto na po siya. This will be your guide kung gusto nyo po magnegosyo ng homemade na burger. Pati rin po yung paggawa ng sarili nyo pong burger buns. After po natin ito na ma-portion, ito po yung ating ipa-flatten using our hand. So kung maganda po yung pagkaka-chill natin, madali po siyang i-form. Yan, katulad po nito. Gumagamit na po ako ng kamay. So yung iba po gumagamit ng mga special tools. Pero sa akin ito po, nakasanayan ko na po itong gawin. Madali lang po. So i-flatten na po natin and then i-form na po natin ito ng pabilog. Yan. So I should suggest na medyo laki-lakihan nyo po yung pag-form ng inyong patties compare po doon sa inyong burger buns kasi mag-shrink pa po siya, liliit pa po ito ng konti pag ito po'y naluto. So ito na po yung itsura niyan pag ito fina-flatten yan. So ready to cook na po yan. So i-prepare na po natin yung ating hot pan. So, lutuin po natin ito na about 5 to 6 minutes per side since ito po ay medyo makapal at malaki. Pwede rin po natin itong lutuin sa oven. Nasa 450 degree Fahrenheit yung init. Kailangan po naka-preheat po yung inyong oven. So, kung gumagamit po kayo ng medyo maninipis na patty, mas manipis dito, about 2 to 3 minutes per side, pwede na po yon. So, after 5 minutes, pwede na po natin i-flip. Yan. So, tingnan nyo naman po. Nagkaroon na po siya ng outer crust. Sigurado po, luto na rin po ang loob niyan after 5 minutes ulit. Okay. So, tingnan nyo mga katropa, hindi po siya nabasag dahil maganda po yung ating nilagay na breadcrumbs at itlog. It will serve as binder sa ating patties. So, habang nagluluto tayo ng ating patties,
Luto na rin po yung ating burger buns. This is freshly baked. Kung gusto nyo po matutunan kung paano ko po ito ginawa, pati po yung ingredients, panoorin nyo po yung ginawa ko pong video na ginawa ko po at nakapost na po sa aking YouTube channel. So, tingnan nyo po mga katropa kung gaano po siya ka-fluffy, gaano po kalambot. Yan, this is a perfect combination together with sa ating ginawang burger patties. So here you go guys, ito na po yung ating burger patties at yung ating burger buns. Ready na po. So, let's go. Gagawin na po natin itong hamburger. So tignan nyo po mga katropa kung gaano po kaganda at gaano po kalambot yung ating burger buns. So hiwain na po natin ito sa gitna. Hatiin po natin. Yan. So, yung next step po natin, yung bottom part, lagyan po natin ng ating ginawang mayo mustard mixture. Pinaghalo lang po natin yung mayonnaise at mustard with little sugar para matanggal po yung pakla ng mustard. Yan. Ilagay lang po natin dyan. And then, ilagay na po natin yung ating burger patties. So, tingnan nyo naman, eksakto-eksakto po siya. Habang mainit po yung burger patties natin, ilagay po natin yung ating cheese, followed by tomatoes, onion, at lettuce. Pwede po kayo mag-add yan ng pickles kung mayroon. Depende po yan sa inyo. At ilagay na po natin yung pinakaibabaw ng ating burger bun. So here you go. Gawa na po yung ating homemade hamburger. So mga katropa, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!